Naiisip mo ba kung bakit sa gitna ng lahat ng iyong paghihirap, may mga pagkakataong tila napakailap ng galak? Para bang lahat ng dasal mo ay tumatama sa kisame at bumabalik ng walang kasagutan, habang ang iba ay lumalakad na may ngiti sa kanilang mga labi, ikaw ay nakalubog sa mga tanong na hindi masagot. Bakit ako? Bakit ngayon? Bakit tila pinili ng langit na ipasa sa akin ang bigat na ito? Hindi ka nag-iisa sa pag-aakalang ang kahirapan ay tanda ng pagkakalimutan na ang pagdurusa ay ebidensya ng kawalan ng plano. Ngunit narito ang katotohanang halos hindi mo inaasahan. Ang Diyos mismo ang naglalapit sa iyo sa mga sandaling ito. Doon sa mismong gitna ng iyong kawalan, itinuturo niya kung paano matagpuan ang galak na hindi nakabatay sa kalagayan kundi sa kanyang presensya. Maraming tao ang naniniwala na ang galak ay bunga ng kayamanan, kalusugan o tagumpay. Kapag may trabaho, masaya. Kapag malusog ang pamilya, mapayapa. Kapag puno ang mesa, may dahilan para ngumiti. Ngunit ikaw na dumadaan sa kakulangan ay alam na hindi ganun kasimple. Sa gabi, habang iniisip kung saan kukuha ng pagkain kinabukasan, paano ka pa makakahanap ng galak? Sa araw-araw na pakikipaglaban sa utang, sa sakit, sa kawalan ng pagkakataon, paano pa sasabihing may dahilan upang magalak? At dito pumapasok ang nakakagulat na hiwaga ng Diyos. Sa mismong lupa ng iyong luha, doon tumutubo ang binhi ng kagalakan. Sa gitna ng iyong pagod, doon bumubulong ang kanyang tinig, anak, hindi ka pinabayaan. Hindi ba't nakakagulat isipin na sa bawat pag-iyak mo may aral na inihahabi ang Diyos? Habang iniisip mo na ang lahat ay walang saysay, siya'y tahimik na humuhubog ng lakas na hindi matitinag. Kapag lahat ng pintuan ay tila nakasara, may pinto siyang inihahanda na hindi mo pa nakikita. At kapag ang puso mo ay halos sumuko, doon siya naglalapit. Hindi para alisin agad ang pasanin, kundi para ituro na may galak na hindi nabubura kahit anong unos. Galak na hindi nakasalalay sa dami ng pera o tibay ng katawan, kundi sa katiyakang siya'y naroon nakabantay, hindi umaalis. Ito ang galak na hindi naiintindihan ng mundo. At ito ang galak na itinuturo sa iyo ng Diyos sa mismong oras na ikaw ay nababasag, kaya't huwag kang malinlang sa panlabas na larawan ng kaligayahan na ipinapakita ng iba. Ang mga nangiting iyon ay maaring hungkag, samantalang ang iyong mga sugat ay nagiging pintuan ng mas malalim na biyaya. Habang iniisip mong ikaw ay natalo, ang totoo'y tinuturuan kang manalo sa laban na hindi nakikita. Habang nararamdaman mong iniwan ka ng lahat, ang totoo'y tinuturuan kang lumapit sa isa na kailanman ay hindi iiwan. At dito nakabaon ang pinakanakakayanig na katotohanan. Ang galak ay hindi ibinibigay kapag madali ang lahat. Ang tunay na galak ay hinuhubog sa gitna ng hirap, sapagkat doon mo lamang matutuklasan na sapat ang Diyos at ang kanyang pangako ay mas matibay kaysa lahat ng unos na darating. Kung iisipin mo, ito ang pinakamalaking pagkabigla ng lahat, na ang kahirapan na minsang akala mo'y sumpa ay ginagawang daan ng Diyos upang ilapit ka sa kanyang hindi matitinag na kagalakan. Ang kagalakan ng Panginoon ang aking kalakasan. Ito ang salita mula sa aklat ni Nehemias 8:10, isang pangungusap na tila simple ngunit naglalaman ng lalim na hindi masukat. Hindi ito sinabi sa panahon ng kasaganaan o tagumpay, kundi sa gitna ng pagbabalik ng Israel mula sa pagkakabihag, sa mga araw na puno ng pagod, pangungulila at muling pagtatayo ng isang bayan na halos nawasak. Ang mga tao noon ay umiiyak habang binabasa sa kanila ang kautusan, sapagkat nakita nila ang laki ng kanilang kasalanan at ang bigat ng kanilang pagkukulang. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ipinahayag ng lingkod ng Diyos na ang kagalakan ay hindi nakasalalay sa kanilang nakaraan, kundi sa mismong Panginoon na muling nagbibigay ng bagong simula. Kung titingnan, ang pangakong ito ay hindi lamang pahayag ng kaaliwan, kundi isang paanyaya. Huwag mong sukatin ang iyong lakas sa sariling kakayahan, sukatin mo ito sa galak
na nagmumula sa Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, ang salitang ito ay sumasalamin sa bawat pusong sugatan, sa bawat pamilyang nakikipaglaban para mabuhay, sa bawat taong tila hindi na makabangon. Hindi sinabi ng Diyos na hindi ka luluha o hindi ka dadaan sa bagyo. Ang kanyang pangako ay mas malinaw. Sa gitna ng luha, may galak na hindi maaagaw. Sa gitna ng unos, may lakas na hindi matitinag. Sa gitna ng kawalan, may kagalakan na hindi kayang nakawin ng gutom o takot. Kung isasalin sa payak na wika, para itong sinasabi ng Diyos, "Anak, huwag mong hayaan na ang iyong kaligayahan ay nakatali sa dami ng iyong pera, sa haba ng iyong buhay, o sa dami ng taong nakapaligid sa iyo. Ang tunay na galak ay mula sa akin, at habang hawak mo ako, hindi ito mawawala." Kung iisipin mong wala ka ng dahilan parang ngumiti, paalalahanan mong ang mismong presensya ng Diyos ay sapat na dahilan upang magalak. Huwag isundin mo quiz at saying walang hawak, ngunit ang iyong puso ay may Panginoon na hindi kailanman kumukupas. Sa panahon ngayon ng digmaan, krisis at kawalan ng katiyakan, ang pangakong ito ay mas matalim pa sa tabak. Sa bawat balitang nagdadala ng pangamba, sa bawat anunsyo ng pagkawala ng trabaho, sa bawat diagnosis ng karamdaman, ang Diyos ay muling bumubulong. Ang aking galak ang magiging iyong lakas. Maaari kang mawalan ng lahat. Ngunit kung hawak mo ang salita ng Diyos, may dahilan ka pa ring huminga ng may pag-asa. Ang mga ina na nag-aalala para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, ang mga manggagawang nawalan ng kabuhayan, ang mga matatandang natatakot sa kalungkutan, lahat sila ay saklaw ng pangakong ito. Hindi ba't ito ang pinakamatinding kabalintunaan? Kapag mas marami kang dinadalang pasanin, mas malinaw mong nararanasan ang galak na hindi mula sa mundo, kundi mula sa Diyos. At ito ang hindi kayang ipaliwanag ng lohika, na sa gitna ng pagluha, may halakhak na umuusbong sa iyong kaluluwa, na sa gitna ng kawalan, may kasiyahang hindi nakadepende sa laman ng iyong bulsa, na sa oras ng kahinaan, may lakas na hindi galing sa iyo kundi sa Kanya. Ang Diyos ang pinagmumulan at siya rin ang nagpapanatili, at habang iniisip mo ito, napapansin mo ba ang hiwagang nakapaloob? Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng galak bilang gantimpala matapos ang laban. Itinuturo niya mismo kung paano magalak habang nasa gitna ng laban. Ito ang sikreto na hindi maintindihan ng mundo. Ang galak ay hindi lamang dumarating pagkatapos ng tagumpay. Ito'y biyayang ipinagkakaloob habang ikaw ay lumalakad sa gitna ng kahirapan. At doon nagiging totoo ang pangako. Hindi sa dulo ng kwento, kundi sa mismong kasalukuyan. Kung ngayon ikaw ay nasa bingit ng pagsuko, tandaan mong ang galak ng Panginoon ay hindi malayo. Nariyan ito, handang kumilos, handang yakapin ka. Sa tuwing bumabagsak ang iyong mga balikat sa bigat ng problema, siya ang tumutulong bumuhat. Sa bawat gabing walang kasiguraduhan, siya ang nagbibigay ng liwanag. At sa bawat umagang tila walang pagbabago, siya ang nagdadala ng pag-asa. Kaya't huwag mong isipin na ang pangakong ito ay kwento lamang ng Israel nung sinauna. Ito'y kwento mo rin ngayon dito, sa panahon ng kawalan at kaguluhan. At kapag sinimulan mong tanggapin ito, may bagay na mas matindi pang nadidiskubre. Ang galak ng Panginoon ay hindi lamang lakas mo, ito rin ang iyong sandata. Sa pamamagitan nito, natututo kang hindi matalo ng takot. Natututo kang hindi matangay ng lungkot. Natututo kang lumakad sa gitna ng bagyo na may ngiti sa labi. Hindi dahil madali ang lahat, kundi dahil sigurado kang kasama mo siya. At doon, sa mismong sandaling iyon, lumalalim ang iyong pagkaunawa. Ang pangako ng Diyos ay hindi lamang para sa nakaraan. Ito'y para sa iyo ngayon, sa mismong oras na ito. At kung akala mo'y tapos na ang lahat sa puntong ito, maghintay ka. Sapagkat kapag inilapat natin ang pangakong ito sa bawat araw na ating hinaharap, may mas malalim pang hiwaga ang ating matutuklasan, isang bagay na kayang baguhin, hindi lamang ang ating pananaw, kundi ang mismong paraan ng ating pamumuhay. Kapag binabalikan mo ang mga salita na ang kagalakan ng Panginoon ang aking kalakasan, hindi ba't napapaisip ka
kung paano ito maisasabuhay sa panahon ngayon. Sapagkat oo, maganda itong pakinggan, ngunit paano ito gumagana sa gitna ng kaguluhan na dinaranas ng lipunan? Tingnan mo ang paligid, digmaan sa iba't ibang bansa, kawalan ng trabaho, sakit na kumikitil ng buhay, pamilya na nagkakawatak-watak. Sa bawat balitang naririnig mo, para bang lumalapit ang dilim at ang tanong na paulit-ulit ay, nasaan ang Diyos sa lahat ng ito? Ngunit doon mismo pumapasok ang hiwaga ng kanyang pangako. Ang galak na mula sa kanya ay hindi kailanman naluluma, hindi nasisira ng panahon, at higit sa lahat, hindi naubos kahit anong unos ang dumating. Kung iisipin, ang sitwasyon ng Israel noong panahong ipinahayag ang salitang ito ay hindi malayo sa ating kalagayan. Sila ay galing sa pagkabihag, sugatan ng alaala, durog ang kabuhayan at muling bumabangon mula sa abo ng pagkatalo. Hindi ba't katulad ito ng mga pamilyang ngayon ay muling nagsisimula matapos ang pagkakasira ng negosyo, pagkawala ng minamahal o pagkakawatak ng tahanan? Noon pa man tinuturo na ng Diyos na ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa armas o kayamanan, kundi sa galak na kanyang ibinibigay. Ngayon, sa kabila ng teknolohiya at modernong kaalaman, ang tao'y pareho pa rin, nangangailangan ng lakas na higit pa sa sarili. Isipin ng isang ina na gabi-gabing umiiyak sapagkat wala siyang maihain sa kanyang mga anak. Sa kanyang mga mata tila wala ng bukas. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, may bulong na hindi niya maipaliwanag. Hindi ka nag-iisa. At sa simpleng dasal na, Panginoon, tulungan mo ako, may kapayapaang bumabalot sa kanya. Hindi naglaho ang problema, ngunit may bagong lakas siyang bumabangon kinabukasan. Iyon ang kagalakan ng Panginoon. Hindi ito pagtakas mula sa hirap, kundi biyaya na kayang dalhin ka sa gitna ng hirap. O kaya isipin ang isang manggagawa na biglang natanggal sa trabaho. Sa harap ng kanyang pamilya, nagtatago siya ng luha, sapagkat paano niya sasabihin na wala ng sweldong darating? Ngunit habang siya ay nakaupo sa katahimikan ng gabi, binabalikan niya ang mga salita, ang kagalakan ng Panginoon, ang aking kalakasan. At doon niya nauunawaan, ang kanyang pagkatao ay hindi nakatali sa trabaho o kita. May Diyos na higit pa sa kumpanya, higit pa sa kontrata, higit pa sa sweldo. Sa sandaling yon, natututo siyang magtiwala. At sa pagtitiwalang yon, lumilitaw ang galak na nagbibigay lakas upang ipagpatuloy ang laban. Hindi ba't ganito rin ang nadarama mo? Marahil ilang beses mong naitanong kung talagang may saysay pa ang lahat. Kung may kabuluhan pa ba ang iyong mga pagod, ang iyong mga sakripisyo, ang iyong mga panalangin na tila walang tugon. At heto ang sagot ng Diyos. Ang kanyang galak ang siyang magpapalakas sa iyo. Hindi mo kailangang makita agad ang solusyon, sapagkat ang galak na ito ay hindi nakadepende sa resulta kundi sa presensiya ng Diyos na kasama mo sa bawat hakbang. Kung ihahambing, tulad ng Israel na itinayong muli ang kanilang mga pader habang may mga kaaway na nagbabantang umatake, ganun ka rin ngayon, nagtatayo ng buhay, nagbabangon ng pamilya, nagsisikap magtagumpay habang tila lahat ng puwersa ay laban sa iyo. Ngunit ang sikreto nila noon ay pareho ng sikreto mo ngayon. Natutunan nilang magalak sa Panginoon kahit hindi pa buo ang pader, kahit hindi pa tapos ang laban. At ang galak na iyon ang nagbigay lakas upang magpatuloy hanggang sa makita nila ang katuparan ng pangako. Kaya't sa bawat takot na bumabalot sa iyong puso, may kasagutan ng Diyos. Kapag iniisip mong wala nang bukas, sinasabi niya, ako ang iyong bukas. Kapag natatakot kang magkulang, sinasabi niya, ako ang iyong kasapatan. Kapag nadarama mong hindi mo na kaya, sinasabi niya, ang aking galak ang magiging iyong lakas. Ang mundo ay maaaring magdala ng matinding pasanin, ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng di matitinag na dahilan upang patuloy kang lumakad. At ito ang dapat mong tandaan. Ang galak ng Panginoon ay hindi ilusyon. Hindi ito peking ngiti o pilit na kasayahan. Ito ay kapangyarihan. Isang kapangyarihan na kayang magpatahimik sa olas ng takot, magbigay ng pag-asa sa gitna ng kawalan, at magbigay ng lakas kahit sa oras na akala mo'y katapusan na.
At sa oras na piliin mong paniwalaan ito, makikita mong hindi ka lamang nakaligtas. Ikaw ay binago ng Diyos upang maging buhay na patotoo ng kanyang pangako. Ngunit hindi pa dito nagtatapos, sapagkat may mga kwento at patunay ng mga taong nakaranas mismo ng ganitong kagalakan at ang kanilang mga buhay ay naging ilaw na nagpatunay na ang salita ng Diyos ay hindi kailanman bumabalik na walang bunga. At kung makikita natin ang mga halimbawa nila, lalo pang titibay ang ating pananalig na ang galak ng Panginoon ay totoo, buhay, at kayang baguhin kahit ang pinakamadilim na gabi ng ating buhay. May mga sandali sa kasaysayan at sa buhay ng tao na tila imposibleng maniwala na may galak sa gitna ng kahirapan. Ngunit naririto ang mga kwento na nagpapatunay na ang pangako ng Diyos ay hindi lamang salita, kundi apoy na nagliliyab sa mismong kadiliman. Isipin mo ang isang ina na matagal nang nakikipaglaban sa sakit ng kanyang anak. Halos lahat ng ipon nila'y naubos at gabi-gabi ay nauupo siya sa tabi ng kama, umiiyak ng tahimik. Ngunit sa bawat panalangin, unti-unti niyang nararamdaman ang presensya ng Diyos na bumabalot sa kanilang tahanan. At isang araw, nang akala niya'y wala ng pag-asa, biglang bumuti ang kalagayan ng kanyang anak. Hindi ito himala lamang ng paggaling sa pisikal, kundi himala ng isang pusong natutong magtiwala at magalak kahit sa gitna ng kawalan. Ang kanyang kwento ay naging patunay sa kapitbahayan na may Diyos na nakikinig at kumikilos. Isang manggagawa naman ang nawala ng trabaho sa gitna ng krisis. Araw-araw siyang naghahanap, dala ang bigat ng hiya at takot na hindi na makabawi. Ngunit sa kanyang paglapit sa Diyos, natutunan niyang manalangin ng may galak kahit walang malinaw na sagot. Panginoon, ikaw ang aking lakas, paulit-ulit niyang binibigkas. At sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawagan siya ng isang dating kakilala at inalok ng trabaho na higit pa sa dati niyang kinikita. Ang kanyang luha ng lungkot ay napalitan ng luha ng kagalakan at ang kanyang pamilya ay nakaranas ng panibagong sigla. Ang kanyang kwento ay naging testamento sa kapitbahay. Ang mga skibian na ang galak ng Panginoon ay hindi ilusyon. Ito'y buwersa na nagbubukas ng pintuan sa bagong simula. Ngunit hindi lamang sa ating panahon matatagpuan ang mga patunay. Sa Biblia, makikita natin ang paulit-ulit na tema ng kagalakan sa gitna ng hirap. Isipin si Pablo at Silas na ikinulong sa bilangguan. Sugatan, bugbog at nakatali ang mga paa. Wala silang dahilan para umawit. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, sila'y nag-alay ng papuri at awit ng kagalakan. At doon yumanig ang lupa, nabuksan ng mga pintuan ng kulungan at nakalaya sila. Hindi ba't ito'y malinaw na larawan na ang galak mula sa Diyos ay may kapangyarihang magpalaya hindi lamang sa tanikala ng bakal, kundi sa tanikala ng takot at kawalan ng pag-asa? Isang kabataan din na nakaranas ng matinding depression ang nagbigay ng kanyang patotoo. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa sariling isipan, dumating ang punto na gusto na niyang sumuko. Ngunit isang gabi, narinig niya sa isang pagtitipon ang salitang ito, ang kagalakan ng Panginoon ang iyong kalakasan. Sa umpisa'y tila wala itong saysay, ngunit unti-unti niyang sinimulang ulitin ito tuwing siya'y nadudurog ng lungkot. Hanggang isang araw, napansin niyang nagbago ang kanyang pananaw. Hindi biglang nawala ang kanyang sakit, ngunit natutunan niyang ngumiti muli, makakita ng pag-asa at maniwala na may dahilan pa siyang mabuhay. Ang kanyang buhay ay naging ilaw sa kapwa kabataan na dumadaan din sa parehong laban. Mayroon ding isang matanda na iniwan ng kanyang mga anak. Siya'y nag-iisa sa maliit na tahanan, walang kasamang nag-aalaga. Marami ang nagsabi na wala na siyang halaga. Ngunit sa kanyang pananalangin, natutunan niyang magpasalamat sa bawat bagong umaga. Ang kanyang mga kapitbahay ay nagulat nang makita siyang palaging may ngiti at palaging handang magbigay ng payo at panalangin. Paano mo nagagawa iyan? Tanong nila. At siya'y sumagot, sapagkat ang galak ng Panginoon ang aking lakas. At sa simpleng sagot na iyon, marami ang naantig
at muling naniwala na hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang kanyang mga anak. Lahat ng kwentong ito, ina na nagtiwala, manggagawang muling bumangon, bilanggong nag-alay ng papuri, kabataang nakahanap ng pag-asa at matandang nagpatuloy sa galak ay nagsisilbing paalala na ang pangako ng Diyos ay buhay. Hindi ito nakatali sa panahon o lugar. Ang kanyang galak ay umaagos sa bawat sitwasyon, malaki man o maliit, at nagiging patunay na ang kanyang salita ay totoo. At habang pinagmamasdan mo ang mga patutuong ito, hindi ba't mas lalo mong naiintindihan na ang galak ng Panginoon ay hindi lamang para sa kanila, ito'y para rin sa iyo. Kung nagawa niyang baguhin ang kanilang buhay, bakit hindi sa iyo? Kung tinupad niya ang pangako noon, bakit hindi ngayon? At sa puntong ito, nagsisimulang mabuo ang tanong sa iyong puso. Kung ang galak ng Panginoon ay kayang baguhin ang kanilang mga buhay, ano pa ang maaari nitong gawin sa akin? At dito tayo patungo sapagkat ang mga kwento na ito ay hindi lamang alaala. Sila'y mga anino ng mas malalim na katotohanan. Ang galak ng Diyos ay konektado sa mas malaking plano niya sa mundo, sa mga propesiya na noon pa'y nagbigay babala at pag-asa. At kapag nakita natin ang ugnayan na iyon, mas lalo nating mauunawaan na ang galak na ito ay hindi lamang pansariling lakas. Ito'y bahagi ng dakilang plano ng Diyos na umuukit sa kasaysayan at naghahanda ng hinaharap. Kapag sinuri natin ang pangakong ang kagalakan ng Panginoon ang aking kalakasan, makikita natin na hindi ito nakahiwalay sa mas malaking larawan ng plano ng Diyos. Ito ay bahagi ng tuloy-tuloy na paglalakbay ng kanyang bayan mula pa noong sinaunang panahon hanggang sa hinaharap na nakalaan. Ang mga propeta tulad ni Isaias, Jeremias at Daniel ay paulit-ulit na nagbigay ng salita ng Diyos na kahit sa gitna ng pagkawasak at pag-iyak may paparating na kaligtasan. Sa Isaiah 61:3, ipinangako ng Diyos na papalitan niya ang abo ng korona ng kagandahan, ang pagdadalamhati ng langis ng kagalakan, at ang bigat ng espiritu ng damit ng pagpupuri. Hindi ba't ito ang parehong tema na ipinahayag sa Nehemias na sa gitna ng pagkawasak, ang galak mula sa Diyos ang tunay na nagpapalakas? Kung babalikan natin ang kasaysayan, makikita natin na sa bawat yugto ng buhay ng Israel, laging umiiral ang parehong pahayag, may kaligtasan. Nang sila'y nasa Ehipto, sa ilalim ng alipin dumating ang pagpapalaya. Nang sila'y nasa Babylonia, inihayag ang pagbabalik. At sa bawat propesiya, ipinakita na ang Diyos ay may layunin na lampas sa kanilang nakikita. At ngayon, sa panahon ng digmaan, pandemya at krisis na global, muling naririnig ang parehong mensahe. Hindi ka nag-iisa. May galak na handang magpalakas sa iyo. Ang galak ng Panginoon ay hindi lamang damdamin. Ito ay tanda ng kanyang paghahari. Kaya nga sa Apokalipsis 21:4, ipinahayag na darating ang araw na papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan o dalamhati o iyak o kirot sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Hindi ba't ito ang ganap na larawan ng pangako? Ang galak na natitikman natin ngayon kahit paunti-unti ay patikim lamang ng kagalakan na darating sa kanyang pagbabalik. Ngunit kahit sa kasalukuyan, ipinapakita ng Diyos ang mga aninong ito ng katuparan. Tingnan ng Israel na matapos ang libu-libong taon ng pagkalat at pagkabihag, ay muling naitatag bilang isang bansa noong 1948. Sino ang makapagsasabing hindi ito tugon sa propesya? At sa bawat pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain, nakikita natin ang paalala na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Kung tinutupad niya ang kanyang pangako sa antas ng mga bansa, gaano pa kaya sa buhay ng isang individual na nagtitiwala sa kanya? Kapag sinabi ng Diyos na ang kanyang galak ang ating lakas, hindi lamang ito para sa pansamantalang ginhawa. Ito ay bahagi ng kanyang plano na ihanda tayo para sa mas dakilang kaluwalhatian. Ang mga pagsubok na hinaharap mo ngayon, kawalan, sakit, lungkot, ay hindi pagtatapos, kundi proseso ng paghuhubog.
Katulad ni Jose na ibinenta ng kanyang mga kapatid, itinapon sa bilangguan, ngunit sa huli ginamit ng Diyos upang iligtas ang maraming buhay. Ang kanyang mga luha ay hindi nasayang, sapagkat ang mga ito ang naging daan para matupad ang plano ng Diyos. At ganoon din sa iyo, ang iyong luha ay hindi panghuli. Ang iyong sakit ay hindi wakas. Ito ay bahagi ng mas malawak na disenyo kung saan ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kaya't ang pangakong ito ay may dalawang mukha. Una, ito ay pangakong personal. Binibigyan ka nito ng lakas ngayon sa iyong mismong sitwasyon. Pangalawa, ito'y pangakong propetiko. Pinapaalala nito na lahat ng bagay na ating dinaranas ay nakapaloob sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Kapag sinabi niyang darating ang bagong langit at bagong lupa, kasama ka roon. Kapag ipinahayag niyang papalitan ng lungkot ng kagalakan, ikaw ang tatanggap noon. Kaya't habang nakikita mo ang kaguluhan sa paligid, huwag kang mawala ng pag-asa sapagkat ang mga ito'y tanda lamang na papalapit na ang katuparan ng lahat ng bagay. Isipin mo ito, kung ang Diyos ay nakatitig sa mga bansa, sa mga imperyo at sa buong kasaysayan, paano pa kaya ang iyong maliit na buhay? Kung siya'y gumagalaw sa antas ng pandaigdig, gaano pa kaya siya kikilos sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, sa iyong mga luha? Ang galak ng Panginoon ay hindi lamang para sa malalaking pangyayari. Ito'y dumadaloy sa bawat puso na handang tumanggap at magtiwala. At dito pumapasok ang pinakamahalagang aral. Ang galak ng Panginoon ay hindi optional. Ito'y sandata laban sa kawalan ng pag-asa, ilaw laban sa kadiliman, at paalala na ang huling salita ay hindi ang sakit, hindi ang gutom, hindi ang pagkatalo, kundi ang tagumpay na mula sa Diyos. Kaya't habang naririnig mo ang mga propesya, huwag mong isipin na ito'y para sa malalaking tao lamang o para sa malalayong panahon. Ang mga ito'y para sa iyo dito at ngayon. Subalit kahit gaano kalinaw ang pangakong ito, alam ng Diyos na may mga pagkakataong tinatabunan ito ng ating mga tanong. At marahil, sa puso mo ngayon may bumubulong, kung totoo ang lahat ng ito, bakit parang hindi ko ito nararanasan? At sa susunod na bahagi, haharapin natin ang pinakamalaking tanong ng lahat, kung paano manatili sa galak kapag tila tahimik ang Diyos, at paano matutong magtiwala kapag ang lahat ng nakikita ay puro kawalan. Kapag sinasabi natin na ang kagalakan ng Panginoon ang ating kalakasan, madaling tanggapin iyon kapag maayos ang lahat. Ngunit paano kung ikaw ay may sakit na hindi gumagaling kahit paulit-ulit mong idinadasal? Paano kung ang iyong tahanan ay puno ng kakulangan at hindi mo alam kung saan kukuha ng susunod na pagkain? Paano kung araw-araw kang nilalamon ng balitang puno ng digmaan, krisis at kaguluhan? Hindi mo ba na itatanong sa iyong sarili, kung totoo ang pangakong ito, bakit ganito ang nararanasan ko? Ang tanong na iyon ay hindi bago. Iyan ang parehong tanong na paulit-ulit na itinatanong ng bayan ng Diyos mula pa noon hanggang ngayon. Si Job, isang taong matuwid, ay nagtanong, bakit ipinanganak pa ako kung puro sakit lang ang daranasin ko? Si Jeremias ay sumigaw, bakit tila malayo ka, Panginoon, sa oras ng kaguluhan? Si Habakuk ay nangahas magtanong, hanggang kailan ako daraing at hindi mo ako pakikinggan? At kahit ang mga disipulo ni Jesus ay minsang nagtanong, Panginoon, hindi ba ninyo alintana na tayo'y mapahamak? Yung mga tanong na ito ay patunay na hindi kabaligtaran ng pananampalataya ang pagkakaroon ng pagdududa. Ito'y bahagi ng ating pagkatao, bahagi ng ating pakikibaka bilang nilalang na may limitadong pangunawa. Ngunit ano ang sagot ng Diyos sa mga tanong na iyon? Hindi niya itinanggi ang sakit ng tao. Hindi niya sinabi na walang halaga ang ating mga luha. Sa halip, ipinakita niya na may takdang oras para sa lahat. Sa Habakuk 2:3 nakasaad, sapagkat ang pangitain ay para sa takdang panahon pa, ngunit ito'y magmamadali patungo sa katuparan at hindi maglalaho. Kahit na tila magtagal, hintayin mo ito, sapagkat tiyak na darating, hindi ito magtatagal, hindi ba't malinaw? Ang Diyos ay may oras na kanyang itinakda, at iyon ay hindi kailanman huli.
Kung titingnan mo ang buhay ni Abraham, ipinangako sa kanya ang anak na magmumula sa kanyang lahi. Ngunit ilang taon ba siyang naghintay? Halos imposible na sa mata ng tao. Ngunit sa takdang oras, isinilang si Isaac, si Jose, na ibinenta bilang alipin, itinapon sa bilangguan, at nakalimutan ng mga tao ay naghintay ng taon bago makita ang katuparan ng panaginip na ibinigay ng Diyos. At ang bayan ng Israel, 40 taon silang naglakbay sa disyerto bago makarating sa lupang ipinangako. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay, ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman napapako, ngunit madalas ay dumaraan muna sa pagsubok ng panahon. Kaya't kung ikaw man ngayon ay nagtatanong, bakit hindi pa dumarating ang kasagutan? Alalahanin mong hindi ito dahil nakalimutan ka ng Diyos. Hindi rin ito dahil kulang ang iyong pananampalataya. Sa halip may layunin ang bawat paghihintay, ang Diyos ay nagtuturo ng pagtitiwala, ng pagtitiyaga at ng pagsuko sa kanyang kalooban. At sa mismong proseso ng paghihintay, hinuhubog niya ang iyong puso upang maging mas handa sa biyaya na kanyang ihahandog. Ngunit nararapat din nating maunawaan ang pagkakaiba ng ating mga nais at ng tunay na pangako ng Diyos. Madalas, iniisip natin na lahat ng ating hinihiling ay automatikong pangako, ngunit hindi lahat ng gusto natin ay itinakda ng Diyos. Ang mga pangako niya ay tiyak, hindi kailanman mabibigo, kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, kapatawaran ng kasalanan, kapayapaan na hindi maipaliwanag ng mundo, at kagalakan na hindi nananakaw ng anuman. Kung kaya't kapag tila hindi tinutupad ng Diyos ang iyong nais, maaring hindi iyon bahagi ng kanyang pangako, kundi bunga ng ating sariling kagustuhan. At dito tayo natututo ng mahalagang aral na ang tunay na galak ay nakabatay sa pangako ng Diyos, hindi sa bawat hinihiling ng ating puso. Kung minsan, tila mahirap tanggapin na ang ating mga panalangin ay walang sagot. Ngunit isipin mong kahit si Jesus sa hardin ng Getsemani ay nagsabi, Ama, kung maari alisin mo sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang kalooban ko kundi ang sa iyo ang masunod. Kahit ang anak ng Diyos ay dumaan sa gabi ng pag-aalinlangan at sakit, ngunit doon natupad ang pinakamalaking tagumpay, ang kaligtasan ng sangkatauhan. Ibig sabihin ang mga sandali ng kawalan ng sagot ay maaaring maging daan sa mas malaking plano na hindi pa natin nakikita. Kaya't kung nararamdaman mong matagal na ang iyong paghihintay, o tila tahimik ang Diyos, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kawalan, kundi ng kanyang matiyagang paghahanda. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago at sa oras na itinakda niya, lahat ay matutupad. At sa gitna ng iyong mga tanong, tandaan mo ito, ang galak ng Panginoon ay hindi nawawala kahit may pagdududa. Ito'y nananatili, nagbabantay at naghihintay lamang na muling maramdaman mo ang kanyang yakap, ngunit hindi rito nagtatapos ang paglalakbay. Sapagkat ang tanong na ngayon ay, paano mo maisasabuhay ang pangako sa araw-araw? Paano mo gagawing totoo sa iyong puso at gawain ang kagalakan ng Panginoon? At dito tayo dadako sa praktikal na hakbang kung paano mo maisasabuhay ang pangako, hindi lamang sa salita, kundi sa mismong ritmo ng iyong araw. Kung natutunan mong tanungin ang Diyos sa gitna ng iyong mga pagdududa, ngayon ay oras ng gawin itong mas personal. Paano mo maisasabuhay ang kanyang pangako sa bawat araw? Ang salita na ang kagalakan ng Panginoon ang aking kalakasan ay hindi lamang magandang pahayag na inuulit sa panahon ng pagsamba. Ito na start maging gabay, ritmo, at lakas na bumabalot sa lahat ng ginagawa mo. At dito magsisimula ang totoong pagbabago. Kapag ginawa mong praktikal ang kanyang pangako, unti-unti mong makikita na hindi ka lamang naniniwala sa salita, kundi lumalakad ka sa kapangyarihan nito. Unang hakbang, piliin mong alalahanin ang pangako araw-araw. Kapag ika'y bumangon sa umaga bago pa man bumigat ang isip mo sa mga balitang maririnig o problemang haharapin, hawakan mo ang salitang ito at sabihin ng malakas, ang kagalakan ng Panginoon ang aking kalakasan. Ang mismong pagbigkas nito ay parang espada na pumupunit sa ulap ng takot.
At habang inuulit mo ito, pinapalakas ng Diyos ang iyong loob at tinuturo kang hindi madala ng alinlangan. Ikalawa, ilagay ang panalangin bilang sandigan ng iyong bawat araw. Hindi kailangang mahaba o magarbo. Sa gitna ng iyong trabaho, sa biyahe o kahit sa pagluluto, maaari mong bulungin, Panginoon, turuan mo akong magalak sa iyo. Kapag natutunan mong gawing natural ang ganitong panalangin, mararamdaman mong dumarating ang kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito himalang biglaang nagbabago ng sitwasyon, kundi pagbabago ng iyong pananaw. At doon, nagsisimulang sumibol ang tunay na galak. Ikatlo, palitan ang takot ng pagpapahayag ng pananampalataya. Sa halip na sabihin, hindi ko na kaya, ituro mong sabihin, makakaya ko ito sapagkat kasama ko ang Diyos. Sa halip na wala ng pag-asa, sabihin mong, ang galak ng Panginoon ang magbibigay lakas sa akin. Ang iyong dila ay may kapangyarihang bumuo o sumira. Kaya't gamitin mo ito upang maghasik ng katotohanan mula sa Diyos, hindi ng kasinungalingan mula sa takot. Ikaapat, magpasalamat bago mo pa makita ang sagot. Marami ang naghihintay muna ng himala bago magpasalamat, ngunit ang tunay na galak ay marunong magdiwang bago pa man dumating ang katuparan. Kapag natutunan mong sabihin, salamat Panginoon, sapagkat alam kong ikaw ay tapat, kahit wala pang nakikitang pagbabago, pinapalakas nito ang iyong loob at pinapakita sa langit na nagtitiwala ka sa Kanya higit sa nakikita mong sitwasyon. At dito nagiging totoo ang mga halimbawa. Isipin ng isang ina na may hawak na maliliit na anak, walang kasiguraduhan kung saan kukuha ng pagkain. Sa halip na malugmok sa takot, inuulit niya sa kanyang mga anak, may Diyos tayong tapat, hindi niya tayo pababayaan. Sa mismong pagbigkas na yon, hindi lamang niya pinalalakas ang kanyang sarili, kundi itinatanim niya rin sa puso ng kanyang mga anak ang binhi ng pananampalataya. O isang matanda na mag-isa sa kanyang bahay, natutong ngumiti at magpasalamat sa bawat bagong umaga. Ang kanyang kapitbahay ay nagtatanong, bakit ka palaging may ngiti kahit mahirap ang buhay? At siya'y sumagot, ang kagalakan ng Panginoon ang aking lakas. Ang kanyang simpleng sagot ay naging mensahe ng pag-asa sa iba. Hindi ba't ito ang mismong nais ng Diyos para sa iyo? Na ang iyong buhay ay maging buhay na patotoo na ang kanyang galak ay totoo at gumagana. Kapag sinimulan mong isabuhay ang mga hakbang na ito, makikita mong hindi lang ikaw ang nababago. Ang iyong pamilya ay naaantig, ang iyong mga kaibigan ay nagtatanong, at ang iyong komunidad ay nakakasaksi na may Diyos na nagbibigay lakas sa gitna ng lahat ng pagsubok. At higit sa lahat, tandaan mong ang aplikasyon ng pangakong ito ay hindi isang beses lang. Ito'y paulit-ulit araw-araw na desisyon. Hindi ito palaging madali, ngunit bawat araw na pinipili mong magalak sa Panginoon, mas lalo kang pinapalakas. Ito'y parang ugat ng puno na lalong lumalalim habang dumadaan ang panahon. Kapag dumating ang bagyo, hindi ka basta-basta natutumba sapagkat nakaugat ka sa katotohanan na ang Diyos ang iyong pinagmumulan ng lakas. Ngunit nararapat ding itanong, paano kung hindi ka agad makaramdam ng galak? Ano ang gagawin kung ang puso mo ay nananatiling mabigat? Ang sagot, magpatuloy. Sapagkat ang galak ng Diyos ay hindi nakabatay sa emosyon, kundi sa kanyang katotohanan. Kahit hindi mo ito nararamdaman, ito'y totoo pa rin. At habang patuloy mong isinasagawa ang mga hakbang na ito, pag-alala, panalangin, pagpapahayag at pasasalamat, unti-unti mong mararanasan ang kapangyarihan ng kanyang salita. Sa puntong ito, naiintindihan mong hindi sapat na kilalanin lamang ang pangako. Kailangan itong isabuhay. At habang ginagawa mo ito, makikita mong unti-unti ay nagbabago ang iyong tahanan, ang iyong pananaw at ang iyong hinaharap. Sapagkat ang galak ng Panginoon ay hindi lamang salita, ito'y daan ng pamumuhay. At ngayon, matapos mong makita kung paano maisasabuhay ang pangakong ito sa araw-araw, isang panibagong pinto ang bumubukas, ang pagtugon ng buong komunidad, ang sama-samang panawagan upang lumapit at magtiwala sa Diyos.
At doon tayo patungo sapagkat ang iyong pagsasabuhay ng pangakong ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa ikalalakas ng marami na tulad mong naghahanap ng galak sa gitna ng kahirapan. Ngayon ay dumating na tayo sa pinakamahalagang sandali, ang sandaling ikaw mismo ang tutugon. Hindi sapat na narinig mo lamang na ang kagalakan ng Panginoon ang iyong kalakasan. Hindi sapat na nakita mo ang mga halimbawa, narinig ang mga propesya at natutunan ang mga hakbang. Ngayon, ikaw ang tinatawag na kumilos, hindi bukas, hindi sa ibang araw kundi ngayon mismo. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay buhay at hinihintay lamang na ito'y yakapin mo ng buong puso. Kaya't huminto ka sandali. Isara mo ang iyong mga mata. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at hayaan mong marinig ang tinig na nagsasabi, "Anak, ako ang iyong lakas, ang aking galak ang magpapatibay sa iyo." Huwag mo itong ipagpaliban, ang sandaling ito ay para sa iyo. Huwag mong isipin na ito'y para lamang sa iba. Ang mensaheng ito ay dinala sa iyo ngayon sapagkat may bagay na nais ang Diyos na baguhin sa iyong buhay. At dito ko sinasabi sa iyo, manalangin ka. Hindi kailangang malakas, hindi kailangang maririnig ng lahat. Sa katahimikan ng iyong puso, ulitin mo, "Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kagalakan bilang aking lakas. Hindi na ako umaasa sa aking sariling kakayahan, kundi sa iyo lamang. Inaabot ko sa iyo ang aking takot, ang aking sakit at ang aking kakulangan. Ikaw ang aking lakas at hindi ako matitinag." Habang sinasabi mo ito, mararamdaman mong unti-unting nababago ang bigat sa iyong dibdib. Hindi mo man makita ang lahat ng sagot, ngunit ramdam mong may puwersang bumabalot sa iyo ang mismong presensya ng Diyos. Ngunit hindi lamang ito personal. Tandaan mo, libo-libo, milyon-milyon ang nakakarinig ng parehong salita ngayon. Habang ikaw ay nananalangin, may iba ring mga ina na umiiyak para sa kanilang mga anak, mga ama na nag-aalala para sa kanilang pamilya, mga kabataan na naghahanap ng direksyon, mga matatandang natatakot sa pag-iisa, at sa sandaling ito, nagkakaisa kayong lahat sa iisang panalangin, "Ang kagalakan ng Panginoon, ang aking kalakasan." Hindi ba't nakapanghihilakbot isipin na ikaw ay bahagi ng malaking hukbo ng mga nananalangin, sabay-sabay na umaapela sa Diyos? Hindi ka nag-iisa, hindi ka kailanman iniwan. Ngayon, may bagay kang kailangang ibigay sa Diyos. Isipin mo kung ano ang bagay na higit na bumibigat sa iyo, ang iyong pinakamatinding takot, ang iyong pinakamalalim na sugat, ang iyong iniingatang lihim na nagdudulot ng pasakit. Ilagay mo iyon sa harap ng Panginoon ngayon. Sabihin mo sa Kanya, "Ama, isinusuko ko ito sa iyo." At habang ginagawa mo iyon, isipin mong ang bigat na iyon ay binabago ng Diyos at pinapalitan ng galak na hindi matitinag. Huwag mong isipin na maliit ang iyong ginagawa. Ang simpleng panalangin ito ay revolusyon sa espiritu. Ang simpleng pag-amin na kailangan mo ng Diyos ay pintuan ng bagong buhay. Kaya't huwag mo itong ipagpaliban. Ang araw na ito ay hindi aksidente. Ang sandaling ito ay hindi simpleng pagkakataon. Ito ay pagkakataon na ibinigay sa iyo ng Diyos upang sabihin, "O Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kagalakan." At higit pa riyan, hinihikayat kitang gawin itong pampublikong deklarasyon ng pananampalataya. Isulat sa mga komento, "Tinatanggap ko ang kagalakan ng Panginoon bilang aking lakas." Hindi lamang ito salita, kundi tanda na ikaw ay nakikibahagi sa isang komunidad ng pananampalataya. Ang iyong simpleng mensahe ay maaaring maging inspirasyon sa iba na nagdadalawang isip pa. At habang nakikita mong dumarami ang nagsusulat ng parehong salita, lalo mong mararamdaman na hindi ka nag-iisa, na ikaw ay bahagi ng isang malaking pamilya ng Diyos na sabay-sabay na humihiling ng kalakasan. Kaya't ngayon, tumugon ka. Isuko mo ang lahat ng iyong iniingatan. Buksan mo ang iyong bibig at puso sa Diyos.
Sabihin mo sa Kanya na handa kang magtiwala, handa kang sumunod, at handa kang magalak sa Kanya anuman ang dumating. At habang ginagawa mo ito, maghanda ka sapagkat ang susunod na hakbang ay higit pa sa pagtanggap. Ito'y panalangin ng malalim na klamor, isang panalangin na magpapabago hindi lamang ng iyong puso, kundi ng iyong buong pananaw sa buhay. Isara mo ang iyong mga mata ngayon. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso at huminga ng malalim. Ito ang sandaling hindi mo lamang naririnig ang salita ng Diyos, kundi sinasa puso at ipinaglalaban mo ito sa panalangin. Saan ka man naroroon, sa iyong silid sa trabaho o sa isang sulok ng bahay, ang Diyos ay naroon, handang makinig, handang tumugon. Kaya't sabay-sabay tayong lalapit sa Kanya, hindi bilang mga individual na hiwa-hiwalay, kundi bilang isang katawan na iisa ang tinig at iisa ang layunin, ang maranasan ng Kanyang galak bilang ating kalakasan. Ama naming Diyos, Ikaw ang aming lakas at aming sandigan. Sa oras na ito, ipinahahayag namin ng iyong salita, ang kagalakan ng Panginoon ang aming kalakasan. Panginoon, hindi kami lumalapit dala ang aming sariling kakayahan, kundi dala ang iyong pangako. Alam namin na ang iyong salita ay hindi bumabalik ng walang bunga, kaya't buong tiwala naming idinedeklara na ang galak mo ang magpapalakas sa amin sa bawat laban. Panginoon, kami sama-samang dumudulog sa iyo. Tinatanggap namin ang galak na hindi matitinag ng kahirapan, galak na hindi nawawala kahit sa gitna ng luha, galak na hindi kayang nakawin ng gutom, takot o pagkatalo. Ang galak na ito ang humuhubog sa amin. Ang galak na ito ang nagbibigay ng bagong sigla sa aming mga kaluluwa. At sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang bawat bahay, bawat pamilya, bawat buhay na nakikinig ngayon ay pupunuin mo ng kagalakan na galing sa iyong espiritu. Ama, tinataas namin ang aming mga pamilya para sa mga magulang na hindi alam kung paano bubuhayin ang kanilang mga anak. Ibuhos mo ang galak na magpapalakas sa kanila. Para sa mga anak na naliligaw ng landas, abutin mo sila at iparanas ang kagalakan na mula sa iyong yakap. Para sa mga kabataan na nababalot ng kalungkutan, tanggalin mo ang bigat at palitan mo ng galak na magbabalik ng pag-asa. Panginoon, dinadala rin namin sa iyo ang mga may sakit. Sa mga katawan na mahina, sa mga may karamdaman na walang gamot, dumaloy ang kagalingan. Idinedeklara namin ang iyong pangako na sa pamamagitan ng mga sugat ni Kristo, kami ay pinagaling. At habang inaangkin namin ang pangakong iyon, bigyan mo rin sila ng galak na hindi nakadepende sa resulta ng pagsusuri, kundi sa katiyakan na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ama, isinasa mo rin namin ang mga nawalan ng kabuhayan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa nagtatanim at tinapay sa kumakain. Kaya't sa pangalan ni Jesus, buksan mo ang mga pintuang isinara ng mundo. Ibalik mo ang mga oportunidad at iparanas mo na kahit sa gitna ng kawalan, may galak na nagbubukas ng bagong simula. At higit pa riyan, Panginoon, idinadalangin namin ang kapayapaan sa mga bansa. Sa mga lugar na binabalot ng digmaan at kaguluhan, ipahayag mo ang iyong galak bilang liwanag sa kadiliman. Hipuin mo ang mga pinuno, palambutin ang mga pusong bato, at hayaang makita ng lahat na ang iyong kagalakan ay mas makapangyarihan kaysa anumang puwersa ng galit at kasamaan. Ngayon, Ama, sa pangalan ni Jesus, tinataboy namin ang bawat espiritu ng takot. Idinideklara naming wala itong kapangyarihan laban sa amin. Tinataboy namin ang espiritu ng panghihina, sapagkat ang aming kalakasan ay mula sa iyo, at idinideklara naming bawat buhay na nananalangin ngayon ay tatayo ng may bagong lakas at bagong galak. Panginoon, kami nagpapasalamat, sapagkat alam naming habang nananalangin kami, ikaw ay gumagawa na. Ang aming mga luha ay hindi nasasayang, ang aming mga panalangin ay naririnig, at ang aming pananampalataya ay pinalalakas. At ngayon, sa pagkakaisa, idinedeklara naming, Ama, tinatanggap namin ang iyong galak. Ito ang aming kalakasan. Ito ang aming tagumpay.
At kung naniniwala ka sa panalangin ito, sabihin mo sa iyong puso at isulat mo rin bilang patotoo. Amen. Naniniwala ako. Sapagkat sa pag-amin at paghayag na ito, hindi lamang ikaw ang pinalalakas, kundi nakikibahagi ka sa isang hukbo ng pananampalatayang sabay-sabay na kumikilala sa galak ng Diyos bilang tanging lakas. At ngayon, maghanda ka, sapagkat matapos ang panalangin ito, may kasunod na tinig ng pag-asa, isang paalala na ang Diyos ay tapat, na ang kanyang mga pangako ay hindi nagmamaliw, at na ang kanyang galak ay patuloy na magiging iyong lakas sa bawat araw ng iyong buhay. Kapag natapos ang malalim na panalangin, mararamdaman mo ang katahimikan na hindi galing sa mundo, kundi galing sa Diyos. Ito ang oras na ipinaalala sa iyo na hindi kailanman nagkukulang ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang Diyos na nangusap kay Abraham, ang Diyos na nagligtas kay Moises at sa Israel, ang Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay, siya rin ang Diyos na nangungusap sa iyo ngayon. At sinasabi niya, ako'y tapat. Ako'y hindi nagbabago. Kung tinupad ko noon, tutuparin ko rin ngayon. Kaya't huwag mong hayaang mawala ang pag-asa. Tandaan mo ang kanyang pangako sa Jeremias 29:11. Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikapapahamak, kundi ikabubuti ninyo upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Hindi ba't napakalakas ng salitang ito? Ipinapaalala nito na kahit hindi mo nakikita ang kabuuan ng larawan, hawak ng Diyos ang iyong kinabukasan. At kung siya ang humahawak nito, walang puwang ang takot, sapagkat ang lahat ng bagay ay kumikilos para sa iyong kabutihan. Isipin mo ang sinasabi ng Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Ito ang mismong tinig ng Diyos na bumubulong sa iyong puso ngayon. Kapag iniisip mong wala ng kasama, narito ang sagot, hindi ka nag-iisa. Kapag iniisip mong hindi mo na kaya, narito ang sagot, siya ang magpapalakas sa iyo. Kapag iniisip mong wala ng daan, narito ang sagot, siya ang bubuo ng daan para sa iyo. At pakinggan mo rin ang 2 Korinto 1:20, sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos ay natupad na sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, ang bawat pangakong hawak mo ngayon ay may sagot na sa katauhan ni Jesus. Kung siya'y nagtagumpay, tagumpay ka rin. Kung siya'y nabuhay muli, may bagong buhay ka rin. At kung siya'y umakyat sa kaluwalhatian, tiyak na may nakalaan ding kaluwalhatian para sa iyo. Ngayon, hayaan mong ang mga salita ng Diyos ay maging parang banayad na ulan na bumabasa sa tuyong lupa ng iyong puso. Sa halip na isipin ang lahat ng kulang, isipin mong puno ang iyong tahanan ng kapayapaan. Sa halip na makita ang kawalan, isipin mong nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos ang iyong pamilya. Sa halip na malunod sa takot, isipin mong ang presensya ng Diyos ay parang liwanag na nag-aalis ng dilim. Ang katotohanan ay ito. Hindi importante kung gaano kabigat ang unos na iyong kinakaharap. Ang mahalaga ay ang Diyos na iyong pinaniniwalaan ay hindi nababago. Siya ang Diyos na tapat kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya't kahit ang iyong mga mata ay nakakakita ng kaguluhan, ang iyong puso ay may dahilan upang magpahinga sa pag-asa. Sapagkat alam mo na ang kanyang salita ay matatag na pundasyon na hindi magigiba ng anumang problema. At habang naririnig mo ang mga salitang ito, pakinggan mo rin ang bulong ng Espiritu. Magpatuloy ka. Huwag kang bibitaw. Kahit mahirap, hawakan mo ang aking pangako. Ang galak ng Panginoon ay hindi lamang para sa isang araw. Ito'y para sa bawat umaga na gigising ka, para sa bawat gabi na matutulog ka ng may kapayapaan. At kapag natutunan mong magtiwala dito, makikita mong mayroong kapayapaan na hindi nauunawaan ng mundo. Mayroong lakas na hindi kayang ipaliwanag ng lohika at mayroong pag-asa na hindi kayang agawin ng alinmang unos.
Kaya't huwag mong kalimutan, ang galak ng Panginoon ay hindi kwento lamang ng Biblia, hindi alaala lamang ng nakaraan. Ito'y buhay na kasalukuyang gumagana, humahawak sa iyong kamay at nagpapatibay sa iyong puso. At ito ang dahilan kung bakit maaari kang magpatuloy, magtiwala at ngumiti kahit pa ang mundo sa iyong paligid ay nagkakagulo. Sapagkat ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako ay sigurado. At ngayon, habang ang iyong puso ay napupuno ng pag-asa, huwag mong kalilimutan na may isa pang mahalagang hakbang, ang manatiling konektado sa komunidad ng pananampalataya, ang magpahayag ng iyong pananalig, at ang sumama sa isang tinig ng mga taong araw-araw na umaasa sa parehong Diyos na tapat. At doon natin makikita ang tunay na lakas, hindi lamang sa individual na pananampalataya, kundi sa sama-samang pagtindig bilang mga anak ng Diyos. Ngayon ay narating na natin ang huling bahagi ng mensahe. Mula sa simula, paulit-ulit nating narinig at nakita na ang kagalakan ng Panginoon ang tunay na lakas ng kanyang mga anak. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng luha, sa gitna ng mga pagsubok na tila wala ng katapusan, nananatili ang isang tiyak na katotohanan. Ang Diyos ay tapat at ang kanyang galak ay hindi nauubos. Ang pangakong ito ay hindi para sa iilan lamang. Ito'y para sa lahat ng nagtitiwala kasama ka. Kaya tandaan mo ang ating natutunan. Ang galak ng Panginoon ay hindi ilusyon, hindi ito pansamantalang saya na dala ng bagay sa mundong ito. Ito ay lakas na nagbibigay tapang, lakas na nagbabangon mula sa pagkadapa, at lakas na nagdadala ng pag-asa sa mga pusong sugatan. At ngayong narinig mo ang lahat ng ito, hawakan mong mahigpit ang pangakong iyon. Huwag mong bitawan. Kahit anong bagyo pa ang dumating, ito ang magsisilbing pundasyon mo. Ang Diyos ay tapat at hindi siya nagbabago. Kung nais mong manatiling lumalakad sa lakas na ito, kailangan mo ring manatiling konektado. Hindi ka nilikha upang mag-isa. Kaya't hinihikayat kitang sumama sa ating komunidad dito. Isang lugar ng pananampalataya, panalangin at pag-asa. Mag-subscribe ka sa kanal na ito, pindutin ang kampana ng notifikasyon, at maging bahagi ng pamilyang araw-araw na nagtataguyod sa isa't isa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa bawat video na iyong mapapanood, higit pang mga pangako ang iyong matutuklasan, higit pang pag-asa ang iyong maririnig, at higit pang kalakasan ang iyong mararanasan. At huwag mong kalimutan ang isa pang hakbang na mahalaga, ibahagi ang iyong pananampalataya. Isulat sa mga komento, "Tiwala ako sa mga pangako ng Diyos." Ang simpleng linyang ito ay hindi lamang deklarasyon ng iyong puso, kundi magiging ilaw din sa sino mang makababasa nito. Maari itong maging sagot sa panalangin ng isang taong halos sumuko na. Maari itong maging paalala sa isang kapatid na may pinagdaraanan. Ang iyong salita ay maaaring maging kasangkapan ng Diyos upang magbigay ng buhay sa iba. At higit pa roon, ibahagi ang mensaheng ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, at sino mang alam mong nangangailangan ng pag-asa. Maraming tao ngayon ang pagod, sugatan, at naghahanap ng dahilan upang magpatuloy. Ang simpleng pag-click ng share ay maaring maging tulay upang makarating sa kanila ang salitang magbabago ng kanilang pananaw, na ang kagalakan ng Panginoon ang kanilang kalakasan. At bago natin tapusin, hayaan mong iwanan kita ng huling paalala. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mga pangakong narinig mo ay buhay, matatag at para sa iyo. Kaya't kung anuman ang iyong pinagdaraanan, hawakan mong mahigpit ang katotohanan ito. Ang Diyos ay tapat at ang kanyang galak ay sapat upang dalhin ka hanggang sa dulo. At sa susunod na video, samahan mo akong muling sumilip sa isa pang pangako ng Diyos. Isang pangakong muling magpapaalab ng iyong pananampalataya at magbubukas ng panibagong liwanag sa iyong paglalakbay. Kaya't huwag kang bibitaw, sapagkat sa bawat araw na lumilipas, may bago siyang ibinubulong, at sa bawat pangako, may bagong galak na naghihintay para sa iyo.